Alright, ang title ng ating panonoodin, heto na sa wakas, nagbulgara na, just in breaking news. Kakapasok lang, malaking pasabog. Ang tindi talaga ng title ng ating Balitang Pinoy TV. Labi mo, Balitang Pinoy TV. Ito ay patungkol po sa 18 or 15 ng mga Marines, mga kapatid, na sinisilipan po at hinahanapan ng butas. Wag na natin patagalin, panoorin na natin ito ng sabay-sabay. Sabi pa dito, talagang wag ho kayong bibitaw kasi talagang eto, ay nako, finish na. Yun yung masasabi ko, finish na. Pag eto, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, Pag yan nakawala pa rin at hindi pa rin nila pinagpapapansin, isa lang ang ibig sabihin yan, pinoprotektahan nila itong mga magnanakaw dito sa gobyerno. Ayaw nilang ipatawag si Romualdez kasi sa tingin ko lang, opinion ko lang, baka binayaran sila ng malaki kaya ganyan na lamang sila manakip kay Trillanes, kay Romualdez. Lahat o ng mga magnanakaw, mga kapatid, ipanalangin po natin sila, yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga bilyon-bilyon ho ang ninanakaw, ipanalangin po natin sila na mabutas din ang kanilang bituka. Haha! Diretso! Narito ang Balitang Pinoy TV. Oy, palike po ng ating video. Sobrang laking tulong sa amin yan. Tignan nyo naman ang aming viewers. magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Boy. At ito na nga, pag-usapan po natin, pagpatuloy natin yung ating video kahapon. At grabe ho yung mga sinabi pa dito. Talagang wag ho kayong bibitaw kasi talagang eto, ay nako, finish na. Yun yung masasabi ko, finish na. Pag ito, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, pag ito hindi pa nagising ang mga Pilipino at naparabagang naging normal na lang ang nakawan tayo ng mga politiko, ng mga government official, abay kasalanan na ho natin kung bakit babagsak itong bansa natin. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Kasi, sabi nga ni BP Sara, sa ibang bansa, parang tinatanggap na lamang nila na yung kanilang bansa pinamumunuan ng mga hinayupak na mga kurakot. May pag-asa pa dito sa ating bansa. Ngayon, kung pamumunuan ito ng mga kurakot at wala tayong pakialam, lulubog tayong unti-unti. Akala nyo maayos trabaho ninyo? Akala nyo maganda ang inyong pamumuhay kasi nga may ayos naman ang inyong trabaho? Pero hindi. Unti-unti nyong mararamdaman na lulubog tayo kasama ng mga susunod na kamag-anak ninyo, ng pinanganak ninyo na may mga apo-apo di henerasyon. Lahat yan makakaramdam po dahil sa kapabayaan natin. Kaya hanggat hindi pa po huli ang lahat, pakiusap lang. Mamulat tayo. Huwag kayong maging bobo. Doon sa mga bobo. Pero sa mga matatalino, alam naman natin uhaw po tayo sa pagbabago. Duterte pa rin. Okay, tuloy. Abay kasalanan na ho natin kung bakit naghihirap tayo. Abay kasalanan na natin kung bakit nagtataasan ng bilihin. At pumapangit ang serbisyo, hindi lamang po ng mga government projects o government agencies, pero yung mismong serbisyo na basic services. Pag pumangit yan, kasalanan na ho natin kasi nakatunga nga lamang po tayo dito sa mga sinasabit, nire-reveal ho nitong mga magigiting nating mga dating sundalo ho. Ito Sir Banat Bay, ano dapat gawin? Mag-rally. Ang dami nang nagrarally, wala pa rin nangyayari. People power, siguro pwede kung gagawin yung old school type na papasukin po yung Malacanang tapos wasakin yung mga kurakot. Yung mga kurakot lang ha. Pwede sa mga matitino. Ganun, pwede siguro yun. Pero paano natin gagawin yun? Kung mismong yung mga sundalo o mga kapulisan, sila pa mismo yung pumoprotekta doon po sa mga kurakot, halimbawa lang, di ba? Paano kung ganun? Wala po tayong magagawa kundi maghintay ng 2028 para sa pagbabago. Pero, paano naman kung yung COMELEC mamagikin kung sinong gusto nilang manalo? GG talaga tong Pilipinas na to kung hindi tayo. Ano bang dapat yung magandang term doon? Kung hindi tayo, parang mas trip kong sabihin kung tayo ay anga-anga, walang mangyayari sa ating bansa. Okay. Yun, mas maganda yun, di ba? Mas masakit. Tuloy ho tayo. Mga Marines, alam nyo ba pag sinabi mong Marines,
yan o yung Matatapang. para bagang elite forces, para bagang ito yung pinaka Elite talaga, elite. Kasi nga mga Marines yan. iba. Hindi ko naman sinasabi yung ibang ano ng AFP ay hindi matikas. Pero pag sinabi mong Marines, ito yung talagang lumalaban. Ito yung talagang hindi umuurong sa labanan. Sabi ko nga, dito may kausap ako kaganina lang. Alam mo, kwentuhan namin. Teka, hindi umuurong sa labanan. Kaso nga, o yun nga, naiintindihan natin si Gutesa. Pero, kala ko ba, di ba? Dapat pag talagang lalabas ka at lalabanan mo yung mga sa gobyerno, yung mga masasamang tao sa gobyerno, dapat handa ka na. No? Akala ko handa na si Gutesa eh. Pero yun lang. Ay, nako, Pilipinas. Ito tungkol dito. Alam mo, pag ito, hindi pa po nagising ang mga Pilipino, Wala na. JJ. merong magigising. Oo. Sigurado ako. Sabi nung iba kasi, Banat Bay, yung mga sundalo natin, tila, bingi at pipi na, tila natapalan na rin ng pera. Ako hindi ako naniniwala dyan. Oo. Hindi ako naniniwala. Maaari siguro doon sa iilan. Hindi ko naman pwedeng sabihin perpekto. Merong mga iilan, lalo na po yung mga matataas ang nakatungkulan. Pero yung mga nasa baba, yung mga kernel, kapitan, mga major, sigurado ko gising na mga diwa. Ito yung mga malilinis pa ang yung budhi. At talagang kita mo nga yung isang naalala nyo, wag nyo kakalimutan to, yung isa latest na court martial dahil nagsabi siya na inuurong niya na suporta niya sa chief o sa commander-in-chief. 'Di ba? So, naalala niyo 'yun, tapos biglang dinitain, tapos kino-court martial. Marami pang ganyan. Marami pa. At etong mga to, sa tingin ko kaya binanggit yung pangalan. 'Di ba? Nakita niyo sa mga unang binanggit nila yung mga pangalan nila. Alam mo, magandang pangitain 'yun yung pagbanggit ng kanilang pangalan. Ibig sabihin, pag kami ginipit, lantaran namin binanggit ang aming pangalan. Pag kami ginipit, nako, good luck sa atin. Hindi ako nagbibigay. Parang babaliktad na, no? Oopera sila ng mga Romualdez, malaking pera yun. Halimbawa, pinasama mo pangalan ko, bigyan ko kayo tig 50,000. Wala na, baliktad na. No, baka ganun ang mangyari. Wawa tayo, Pilipinas. Pero iba ho ito mga ito. Iba ho ito mga ito. Sigurado akong hindi Sana magbibingi-bingihan sa katotohanan itong mga Marines natin. Ako naniniwala ako dyan. Hindi ho sila. Sila ho ay tinawag ng konstitusyon natin na protector of the people. And the abuser of the people, walang iba kung hindi yung mga nakatanggap, pasimuno ng pagnanakaw. At sigurado akong poprotektahan tayo nitong mga Marines natin na ito, itong mga active Marines. Pero itong mga to, mga retired na po ito. Pero yung mga active Marines, sigurado akong hindi magbubulag-bulagan yan. Ituloy natin yung kaninang, yung kahapon nating, pag hindi nyo pa po lahat ng mga Marines, suportahan nyo sana. napanood yun, aba, pambihira. Mahuhuli kayo sa putukan, ika nga. Panoorin natin. Follow up lang. Kung hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang natin? Oy, maganda yung tanong kasi nga ombudsman, Remulla. Di ba? Parang wala nang pag-asa Supreme Court. Supreme Court na lang siguro. Sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan Ayan. ang mga impormasyon na ito. Ayan. Ano magagawa ng mga kababayan natin? Oo, sige. Nalaman na namin, nagtitiwala kami. Anong gusto mong gawin namin, sir? Punta kami EDSA. Tapos anong gagawin ng mga protector ng mga taga-kabila? Naalala nyo yung nag-rally noon, nagkasakitan talaga, no? Although may mali din yung mga nag-rally, paano kung gusto nating uhaw na tayo sa pagbabago? Anong gagawin natin? Ibubuwis natin ang buhay natin para sa Pilipinas. Ganon. Habang sila may mga armas, merong mga gamit para po itaboy ang mga ang ating mga kababayan. Di ba pa? Hindi, sige. Atake! May mga baril, Anong gagawin natin? Magbubuwis ng buhay tapos walang mangyayari. Pasensya na kayo sa pananaw ko kasi nagiging practical na ako. Nakikita ko may nagrally ng mga talagang agresibo. Mayroon na, di ba? Tapos may nagrally mga Iglesia ni Cristo, payapa man o agresibo, walang nangyayari. Kasi nga yung bansa natin, yung
mga protektor sana ng mga kababayan natin, ang pinoprotektahan nila ay yung mga magnanakaw. O paano tayo niyan? Yon, mahirap ho. Real talk, no? Mahirap ang laban ng Pilipinas ngayon kasi pinamumunuan tayo ng may mga kapangyarihan na magnanakaw. Yun ang mahirap. At sana po, dinggin ng Panginoon ng kahilingan natin na mabago ito. Kasi kawawa talaga. Matutulad tayo sa ibang bansa, wala na lang ba? Ganito na lang. Yung mga iba, BBM pa rin kayo. Kinginan nyo naman, pre. Hirap na yung bansa natin, BBM ka pa rin. Hindi mo pa rin binabago yung pananaw mo. Ang dami na, andyan na yung korupsyon na sa harapan mo, BBM ka pa rin. Fuck!